Pagkatapos mailibing ang aking anak na si David Santiago, bumalot sa buong bahay ang kakaibang katahimikan, hindi ang uri ng katahimikan na dulot ng pagdadalamhati, kundi yung malamig, mabigat, at nakakabingi. Ang bawat sulok ng mansyon sa Forbes Park ay punong mga alaala niya, ang hagdang kahoy na sabay naming pinili, ang lumang bookshelf sa library kung saan madalas kaming magkwentuhan, at ang halimuyak ng kape tuwing madaling araw habang nagbabalak siya ng mga plano para sa kumpanyang itinayo niya mula sa wala. Naupo ako sa lumang silya na binili pa namin noong nagsisimula pa lang siya sa negosyo. Tahimik kong pinagmasdan ang bakanting upuan sa tabi ko, ang espasyo na dati punong buhay at tawanan. Sa bawat kisap ng ilaw, para bang naroon pa rin siya, nakangiti, punong pag-asa. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag nang marinig ko ang matinis na tunog ng sapatos na may takong sa kahoy na sahig. Bumaba mula sa itaas ang aking manugang, si Clara, asawa ni David. Hindi siya nakaitim, hindi man lang nagmukhang nagluluksa. Sa halip, nakasuot siya ng mamahaling beige na suit, at ang mukha ay punong kolorete na parang pupunta sa meeting, hindi sa bahay ng isang pamilyang nagluluksa. May meeting ako mamaya, malamig niyang sabi habang naglalakad papunta sa kusina, hawak ang cellphone. We need to liquidate some of the assets. Mas makakabuti kung mabilis. Tila wala siyang pakialam sa kabaong nakakalibing lang, o sa amang naiwan niyang tuliro sa lungkot. Parang naging estatwa ako, hindi niya ako tinapunan man lang ng tingin. Ang dating bahay na pinuno namin ni David ng pagmamahalan at alaala ay naging parang opisina, malamig at walang kaluluwa. Sa mga sandaling iyon, alam kong hindi pa tapos ang unos. Sa halip, nagsisimula pa lang ito. Tahimik kong nilunok ang kirot. Hindi ako nagalit. Ngunit may naramdaman akong mabigat na kutob, isang bagyong paparating, hindi mula sa langit, kundi mula sa pusong punang kasakiman. Kinabukasan, tumungo kami ni Clara sa opisina ng abogado ng pamilya, si Atty. Ramon de la Cruz, matagal ng kaibigan ng anak kong si David. 20 taon na niyang kilala ang anak ko, mula pa nang nagsimula ito sa maliit na tech startup na ngayon ay naging milyon-milyong negosyo sa Ortigas. Tahimik kaming naupo sa harap ng mahabang mesa na gawa sa Nara. Ang hangin sa loob ng opisina ay amoy lumang papel at leather, pamilyar pero mabigat. Sa tapat ko, nakaupo si Clara. Diretso ang likod, malamig ang mga mata, parang na naghihintay ng resulta ng isang merger, hindi isang biyuda na nagluluksa. Si Atty. De la Cruz ay umubo ng bahagya, saka binuksan ang envelope na naglalaman ng huling habilin ni David Santiago. Habang binabasa niya ang bawat salita, tila lumulubog ang dibdib ko. Ang lahat ng aking ari-arian, kabilang ang controlling shares sa Santiago Innovations, ang bahay sa Forbes Park, at ang aking mga bank account, ay ipinamamana ko sa aking asawang si Clara Santiago. Wala akong naramdaman kundi biglang lamig sa katawan. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kahulugan nito. Isang pangungusap lang ang nakalaan para sa akin. Sa aking ama, si Mang Ernesto Santiago, ibinibigay ko ang aking walang hanggang pasasalamat. Parang binunutan ako ng hininga. Hindi ko kailanman hinangad ang yaman ng anak ko, ngunit ang pagiging tila wala sa dokumentong iyon ang tumusok sa puso ko. Tahimik kong tinignan si Clara. Sa gilid ng kanyang labi, may munting ngiti, maliit pero puno ng kayabangan. Para bang sinasabi niyang ako na ang may-ari ng lahat. Habang patuloy na nagbabasa si Atty. De la Cruz, bumalik sa isip ko ang isang alaala, si David, 20 taon ang nakalipas, hawak ang plano ng negosyo habang kumakain kami sa karinderya. Naalala ko pa ang sandaling iniabot ko sa kanya ang lahat ng ipon ko. Huwag mong isipin na sugal ito, anak, sabi ko noon. Pamumuhunan ito sa kinabukasan mo. At ngayon, habang nakaupo sa tapat ng babaeng walang bakas ng lungkot, naisip kong iyon palang si pamumuhunan ay mababawi ng isang taong may pusong bato. Pag-uwi namin mula sa opisina ng abogado, iba na ang aura ni Clara. Wala na ang kahit kunwaring lungkot sa mukha niya. Habang binubuksan niya ang pinto ng bahay, para siyang isang inspektor na naglalakad sa isang bagong ari-arian, hindi isang biyuda na nagluluksa. Tahimik akong sumunod. Sa bawat hakbang niya, naramdaman kong may kakaiba sa kilos niya, malamig, mapanuri, at parang may hinahanap na wala sa ayos. Huminto siya sa tapat ng pader na punong mga lumang larawan, mga retrato ni David noong bata pa, kasama ako, at ang yumaong ina niya. Lumapit siya roon at marahang itinuro ang mga ito gamit ang manicured niyang daliri. Tanggalin mo lahat yan, Mang Ernesto, malamig niyang sabi. Mas maganda kung minimalist.
Ang daming kalat dito, parang museo. Napahinto ako, hindi makapagsalita. Hinawakan ko ang isa sa mga larawan, si David, nakangiti habang hawak ang una niyang diploma. Anak ko to, Clara, mahina kong sabi. Baka pwedeng wag muna nating alisin. Ngunit pinutol niya ako ng isang mapanuyang tawa. Hindi na to bahay mo, Mang Ernesto. Ako na ang may-ari. Kung gusto mong magsenti, magdala ka ng picture sa inuupahan mo. Bumigat ang dibdib ko. Gusto kong sumagot pero wala akong lakas. Tumalikod siya at nagsimulang tumawag sa cellphone. Yes, paayusin niyo na yung divider sa library area, narinig kong sabi niya. Tanggalin lahat ng libro, pati yung lumang mesa. Mas okay kung may treadmill at mirror wall. Doon ko tuluyang naramdaman na parang binubura niya ang bawat alaala ng anak ko. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang dalawang lalaking mukhang bodyguard. Tahimik silang tumayo sa likod niya. Mang Ernesto, malamig niyang sabi habang nakatingin sa akin. Lumayas ka na bago maggabi. Hindi ko kailangan ng multo dito. Parang binagsakan ako ng langit at lupa. Dahan-dahan kong kinuha ang maliit kong maleta, ang ilang gamit na naiwan sa silid ko. Habang palabas ako ng pintuan, bumuhos ang ulan. Tumama ang lamig sa mukha ko kasabay ng mga luhang hindi ko napigilan. Sa huling sulyap ko sa bahay, nakita ko ang bintanang minsang sinisinagan ng araw tuwing umaga, ngayon, madilim at walang buhay. Doon ko naisip, hindi ako basta pinaalis sa bahay, pinaalis ako sa sariling buhay na tinulungan kong itayo, nang tuluyan na akong lumabas ng bahay, dala ko lang ang isang lumang maleta at ilang pirasong damit. Ang ulan ay bumuhos ng walang tigil, para bang nililinis ng langit ang lahat ng dumi, maliban sa sakit na nararamdaman ko sa dibdib. Huminto ako sa kalsada, basang-basa, at walang patutunguhan. Dumaan ang isang lumang taxi, at parang awa ng Diyos, huminto ito sa tapat ko. Saan ho, tatay? Tanong ng driver. Sa kahit anong mura at tahimik na lugar, mahina kong sagot. Yung hindi ako makikilala. Inihatid niya ako sa isang lumang motel sa Pasay, may sirang ilaw sa karatula at amoy lumang pintura. Ang kwartong ibinigay sa akin ay maliit, may sira sa kortina, malambot na kama, at amoy kahapon ang hangin. Pero sa kabila ng lahat, iyon ang unang lugar kung saan nakaramdam ako ng katahimikan. Naupo ako sa gilid ng kama. Sa ibabaw ng mesa, inilapag ko ang lumang larawan namin ni David, mag-ama, nakangiti sa tabi ng unang computer niyang binuo. Sa loob ng katahimikan, doon ko naramdaman ang bigat ng lahat. Pinikit ko ang mga mata at binalikan ang huling sandali naming magkasama. Tay, sabi niya noon, kapag dumating ang araw na hindi mo ako maintindihan, huwag mong kalimutan na may sistema akong iniwan para protektahan ka. Hindi ko naintindihan noon ang ibig niyang sabihin. Pero ngayong gabi, habang tinititigan ko ang larawan, nagsimulang maglaro sa isip ko ang posibilidad, baka hindi siya ganoon kadaling niloko ni Clara. Baka may iniwan niya siyang lihim, isang paraan para lumabas ang katotohanan. Muling bumalik ang alaala ng binasang testamento. Napaisip ako, hindi ganun kababaw si David. Alam niyang sakim si Clara. Alam niyang may panganib. At kung ganoon, may dahilan kung bakit ganoon ang pagkakasulat ng kanyang huling habilin. Kinuha ko ang cellphone ko, nanginginig ang kamay. Ilang segundo akong nakatitig sa pangalan sa contact list. Attorney Ramon de la Cruz. Isang tawag lang ang kailangan. Isang tawag para buksan muli ang pintuan ng hustisya. Attorney De la Cruz, mahina kong sabi nang sagutin niya ang telepono. Handa na akong lumaban. At doon nagsimula ang pagbangon ng isang amang tinanggalan ng tahanan, hindi para maghiganti lang, kundi para ipagtanggol ang alaala ng anak niyang hindi kailanman nagpabaya. Sa kabilang linya, tahimik sandali si Attorney De la Cruz. Rinig ko ang mahinang paghinga niya bago siya nagsalita. Mang Ernesto, buti tumawag kayo. Matagal ko nang hinihintay ito. Napakunot ang noo ko. Ano nang ibig niyong sabihin, attorney? May ilang segundong katahimikan. Pagkatapos ay narinig ko ang boses niyang mababa at matatag. May iniwan sa akin si David bago siya pumanaw, isang sealed envelope. May bilin siya, buksan mo lang yan kapag pinalayas ng asawa ko si tatay. Parang huminto ang oras. Pinalayas, mahina kong ulit, halos bulong. Sagot niya. At base sa kwento ninyo kagabi, mangyayari na nga ang kondisyon. Ibig sabihin activated na ang plano ni David. Hindi ko alam kung iyak ako o tatawa. Ang anak kong inakalang nalinlang ay mas matalino pa pala sa lahat.
Anong nakasulat, attorney? Tanong ko, halos pabulong. Hindi ko pa pwedeng sabihin sa telepono, mahinahon niyang tugon. Pero malinaw ang bilin ni David. Kapag tinaboy ka ni Clara, doon pa lang natin bubuksan. Bago tayo magkita, tandaan niyo ito, huwag kayong magpakita muna. Huwag kayong makipag-ugnayan sa kahit sino. Bakit? Tanong ko. Kasi gusto niyang masubok kung gaano kalalim ang kasakiman ni Clara. Binigyan siya ng 55 milyong piso pero hindi iyon basta mana. Isa itong pagsubok ng pagkatao. Kung pipiliin niya ang pamilya, mapapasa kanya lahat. Pero kapag pinairal niya ang kasakiman, may clause na babawi sa lahat. Nanginginig ang kamay kong may hawak sa telepono. Hindi ko maiwasang mapangiti kahit may kirot pa rin sa dibdib. Ang anak kong minahal ng todo ay nag-iwan ng sandata, hindi para gumanti, kundi para ipaglaban ang katotohanan. Ano nang gagawin ko ngayon, attorney? Tanong ko. Maghintay, sagot niya. Magpakatahimik muna. Hahayaan natin siyang malunod sa sarili niyang kasakiman. Kapag lumubog na siya, doon tayo kikilos. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, naupo ako sa gilid ng kama. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, nakahinga ako ng malalim. Hindi ako nag-iisa. Nasa likod ko pa rin ang anak kong matalino, mabait, at mapagmahal. At sa dilim ng maliit na kwartong iyon, nabuhay muli ang pag-asa, kasabay ng simula ng hustisyang itinanim ng anak ko bago siya namayapa. Kinabukasan, maagang tumawag si Atty. Ramon de la Cruz. Mang Ernesto, anya, handa na akong ibunyag ang lahat. Pero makinig kayong mabuti, ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ng inyong anak. Dinala ako ng isang lumang kotse ng abogado sa kanyang opisina sa Makati. Tahimik akong umupo sa tapat niya habang inilabas niya ang isang sobre na may tatak ni David Santiago. Makapal ito, tila mabigat sa sikreto. Maingat niyang binuksan at mula roon ay hinugot ang ilang dokumento. Ito ang tinatawag na character test clause, paliwanag niya. Ginamit ni David ang batas para subukin kung may puso pa si Clara. Sa unang testamento, sa kanya ang lahat pero may nakasulat na kondisyon na madalas hindi pinapansin ng mga ganid. Ang tungkulin niyang protektahan ang kapakanan at dangal ng pamilya Santiago sa loob ng 30 araw. Nanlaki ang mata ko. Ibig sabihin kapag hindi niya tinupad yon? Ngumiti si Atty. De la Cruz, malamig pero may halong paghanga. Automatic na mawawalan siya ng karapatan sa mana. Kapag pinatalsik ka niya, ikaw, ang tanging natitirang kamag-anak, iyon mismo ang magiging ebidensya ng paglabag sa kanyang fiduciary duty. At kapag nangyari iyon ma-activate ang second will, ang tunay na huling habilin ni David. Hindi ako nakakibo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at apoy sabay. Sa isip ko, malinaw kong nakita ang imahe ng anak kong nakangiti, alam na alam ang bawat hakbang ng laro. Mula sa libingan, inihanda niya ang hustisya, hindi para manira, kundi para ituwid. Ngayon, dagdag ni Atty. De la Cruz, habang abala si Clara sa paggasta, ilalagay ko sa probate hold ang lahat ng account at ari-arian. Magmumukhang legal na delay lang, pero hindi siya makakahawak ng kahit isang sentimo. Tahimik akong tumango. At ako, tanong ko. Maglaho muna kayo, sagot niya. Hayaan niyong maniwala siyang natalo kayo. Ang tiwala niya sa sarili ang magiging lubid na papatay sa kanya. Habang papalabas ako ng opisina, may biglang liwanag sa puso ko. Hindi pa tapos ang laban. At sa unang pagkakataon mula nang mawala si David, naramdaman kong parang may kamay siyang nakahawak pa rin sa akin, mahigpit, matatag, at puno ng pagmamahal. Sa mga sumunod na araw, tuluyang nagbago si Clara Santiago. Para bang nabunutan siya ng tanikala, hindi ng kalungkutan, kundi ng konsensya. Ang dating bahay na puno ng alaala ay ginawang parang showroom ng mayayamang walang kaluluwa. Ang una niyang ginawa, shopping spree. Sa unang linggo pa lang, bumili siya ng 5 designer bag, mga damit na halatang hindi niya kailanman maisusuot ng higit sa 1 beses, at alahas na kumikislap sa liwanag ng bawat selfie niya. Bagay ba? Tanong niya sa kaibigang si Liza, habang nagkakape sila sa Yesi. Grabe, girl, sagot ng isa, literal kang mayaman na. Deserve mo yan. Habang nagkakatawanan sila, hindi nila alam may nakaposisyon na private investigator ni Atty. De la Cruz sa kabilang mesa, tahimik na kinukuhanan ng larawan ang bawat galaw ni Clara. Lahat ay dokumentado. Makalipas ang 2 araw, tumungo si Clara sa isang car showroom sa Makati. Hindi man lang siya nagtanong ng presyo.
Itinuro lang niya ang pinakabonggang kotse, isang pulang sports car na kasing kintab ng ambisyon niya. Yan na lang, sabi niya. Bayaran ko pag clear na lahat ng estate papers. Wala namang magiging problema, di ba? Ngumiti ang sales agent, hindi alam na may malalim na hukay na naghihintay sa kliyente niyang mapagmataas. Pag-uwi ni Clara, tinawagan niya ang isang interior designer. Gusto kong palitan lahat. Yung library, burahin. Gawin nating Gillian, may glass wall at treadmill. Yung mga lumang litrato, sunugin kung kailangan. Habang binibigkas niya yon, hindi niya alam may kopya ng bawat resibo at kontrata ang opisina ni Atty. De la Cruz. Isang pader ng ebidensya laban sa kanya. Sa kabilang banda, si Mang Ernesto, tahimik lang sa maliit na kwartong inuupahan sa Pasay. Habang nagmamasid sa labas ng bintana, iniisip niya kung gaano kabilis nakalimot ang isang taong minsang tinawag na pamilya. Ngunit sa bawat luho ni Clara, mas lumalapit ang araw ng kanyang pagbagsak. Anak, mahina niyang bulong sa larawan ni David, malapit na siguro yung araw na makikita niya ang tunay mong kalooban. At sa gabing iyon, habang kumikislap ang mga ilaw ng syudad, may dalawang magkaibang mundo. Isang babaeng nalulunod sa kasakiman. At isang amang tahimik na naghihintay ng hustisya. Isang maaraw na umaga, nagising si Clara Santiago na parang reyna sa sarili niyang palasyo. Habang nakahiga sa king-sized bed, umiti siya sa sarili, hawak ang cellphone, at tinitingnan ang mga bagong comment sa kanyang mga post, #bosswidow, #ricklife, #newbeginnings. Walang bakas ng lungkot, puro kayabangan. Habang nagkakape, napagpasyahan niyang dumaan sa isang mamahaling cafe sa IIS, isang lugar kung saan puro negosyante at sosyalera ang madalas magpakitang gilas. Pagdating niya roon, umorder siya ng kape at cake na kasing mahal ng isang grocery run ng isang pamilya. Pagkatapos, iniabot niya ang kanyang bagong black credit card, nakataas pa ang kilay. Ngunit ilang segundo lang, lumapit ang cashier, maingat ang tono. Ma'am, pasensya na po, pero na-decline po ang card ninyo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Clara. Anong sabi mo, singhal niya? Na-decline po, ma'am. Baka may technical error lang. Pinilit niya ulit. Ipinasa niya ang pangalawang card, pareho rin ang resulta. Naramdaman niyang tumingin sa kanya ang mga tao sa cafe. Napahiya siya. It's imposible, mariin niyang sabi habang pinipilit mumiti. Siguradong glitch lang to. Ngunit sa loob, nagsimulang gumapang ang kaba. Sa labas ng cafe, agad siyang tumawag sa private banking line. Ano nang ibig sabihin nito? Ako ang primary beneficiary ni David Santiago, sigaw niya. Tahimik lang ang banker sa kabilang linya bago sumagot. Ma'am, may inilagay pong temporary procedural hold ang executor ng estate, si Atty. Ramon de la Cruz. Standard process daw po para sa valuation. Valuation, halos pasigaw na tugon ni Clara. Hindi ako ordinaryong client. I'm the owner. Pasensya na po, ma'am, mahinahong sagot ng banker. Legal protocol lang po ito. Sa loob ng kotse niya, napahampas siya sa manibela. Tumama ang mga luha ng galit sa kanyang pisngi. Hindi niya alam, sa kabilang panig ng syudad, tahimik na pinagmamasdan ni Atty. De la Cruz ang lahat mula sa kanyang opisina. Ang bawat hakbang ni Clara, bawat galaw, ay bahagi ng bitag ni David na dahan-dahang sumasakal. Samantala, si Mang Ernesto, nakikinig lang sa update mula sa abogado sa lumang telepono sa motel. Tahimik niyang ibinaba ang receiver, sabay tikhim ng malalim. Ayan na, anak, mahinang sabi niya. Nararamdaman na niya ang unang hampas ng hustisya. Pagkatapos ng insidenteng sa cafe, sumakay si Clara Santiago sa kanyang kotse na halos nanginginig sa galit. Agad niyang tinawagan ang interior designer na inupahan niya para sirain ang dating library ni David. Bakit wala pa rin kayong demolition, sigaw niya. Tahimik muna ang lalaki sa kabilang linya bago sumagot, may halong kaba sa boses. Ma'am, may dumating pong legal notice. Temporary injunction daw mula sa executor ng estate. Bawal muna raw galawin ang property hanggang matapos ang valuation. Anong kalokohan yan, halos pasigaw niyang tugon. Ako ang may-ari ng bahay na to. Ngunit bago pa siya makasagot ulit, tumunog ang isa pang tawag. Car dealer. Ilrea Santiago, good morning po. Paalala lang po, 72-hour hold lang po ang deposit nyo sa sports car. Since wala pa pong final payment, we'll have to release it to another client. Non-refundable po ang down payment, ha?
Parang biglang nanikip ang dibdib ni Clara. Lahat ng hawak niyang simbolo ng kapangyarihan ay unti-unting naglalaho. Sumigaw siya sa telepono pero alam niyang wala na siyang magagawa. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng tahimik na paligid, ang mansyon na dati ipon ng yabang, ngayon ay parang kulungan. Binuksan niya ang laptop para magbayad ng ibang bills, pero lahat ng account ay restricted. This can't be happening, bulong niya habang tumutulo ang luha ng galit. Tinawagan niya si Atty. De la Cruz. Anong ginawa mo, Ramon? Bakit mo ako ginaganyan? Tahimik lang ang abogado bago sumagot, kalmado, halos nakakataas. Ginagawa ko lang po ang tungkulin ko bilang executor. Standard procedure lang, Lynra Santiago. Standard procedure, kalokohan. Hindi mo ako maloloko, ibabalik mo lahat ng to. Kung wala kayong nilabag, wala kayong dapat ikatakot, mahinahong sagot ng abogado bago ibinaba ang tawag. Naiwan si Clara, nanginginig sa inis at takot. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang parang may humihigop sa ilalim ng kanyang paa. Ang kapangyarihang pinaniwalaan niyang sa kanya ay tuluyan ng nagiging buhangin. At sa kabilang dulo ng lungsod, si Mang Ernesto, tahimik lang sa maliit na kwarto, nakikinig sa ulan habang iniisip. Kapag ang yaman ay galing sa kasakiman, madali rin itong bumabalik sa kawalan. Ang unang pader ng kanyang kaharian ay tuluyan ng bumagsak. Ilang araw matapos ma-freeze ang mga account, hindi na mapakali si Clara Santiago. Ang dati niyang mga kaibigang laging nasa tabi niya sa kapehan ay biglang naglaho. Ang mga mensahe sa group chat na dating puno ng congrats, bestie, ay napalitan ng malamig na scene. Parang bulang nawala ang kanyang mundo. Habang naglalakad siya sa loob ng bahay, naririnig pa rin niya sa isip ang mga salitang binigkas ni Atty. De la Cruz sa telepono. Kung wala kayong nilabag, wala kayong dapat ikatakot. Pero alam niyang may nilabag siya. Alam niyang tinaboy niya ang amang nagpalaki sa taong tunay na nagmahal sa kanya. At sa bawat tunog ng telepono na walang sumasagot, mas lumalalim ang takot sa dibdib niya. Naupo siya sa sahig ng sala, nakatingin sa mga kahong hindi pa niya nabubuksan, mga mamahaling gamit na biglang naging walang halaga. Hawak ang cellphone, tinawagan niya muli si Atty. De la Cruz. Attorney, pakiusap sabihin mo kung anong nangyayari. Wala na akong access sa kahit anong account. Kahit yung shares ni David, nakahold lahat. Tahimik sandali ang abogado bago sumagot. Lynra Santiago, sinabi ko na po sa inyo noon pa. Ang testamento ay may kondisyon. At base sa mga ulat na natanggap ko, nilabag nyo ito. Pinatalsik nyo si Mang Ernesto, hindi ba? Pero wala naman akong masamang intensyon. Hindi ko lang kayang. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin, putol ni Atty. De la Cruz. Ang batas at konsensya ni David na mismo ang humatol. Ibaba ni Clara ang telepono nang inginig. Ngayon, ang bawat sulok ng bahay ay parang lumalapit sa kanya, parang gustong lunurin siya sa sarili niyang kasalanan. Pumasok siya sa kwarto, binuksan ang aparador, at nandoon pa rin ang mga damit at alahas na minsan niyang ipinagyabang. Ngayon, parang mga tanikala na lang iyon na nagpapaalala kung gaano siya naging sakim. Sa kabilang banda, si Mang Ernesto ay tahimik na nakaupo sa lumang bench sa labas ng simbahan sa Pasay. Hawak ang rosaryo, nagdarasal. Anak, bulong niya, kung ito ang paraan para makuha ang hustisya mo, tatapusin ko hanggang dulo. Habang pinapakinggan niya ang kampana ng misa, napangiti siya ng marahan. Hindi dahil sa galak, kundi dahil alam niyang malapit nang bumagsak ang reyna sa sariling trono. Isang hapon, habang nag-iisa si Clara Santiago sa bahay na dati niyang pinagmamalaking tahanan, may kumatok sa gate. Isang lalaking nakabarong, may hawak na brown envelope, ang tumayo sa harap ng guard. Delivery po para kay Empress Clara Santiago mula sa opisina ni Atty. Ramon de la Cruz. Nang marinig iyon ng kasambahay, agad niyang tinawag si Clara. Lumabas siya, nakabathrobe lang, halatang hindi maayos ang itsura. Ano na naman yan? Inis niyang tanong. Legal document po, ma'am, sagot ng lalaki, sabay abot ng sobre. Pagkatapos niyang pirmahan, umalis ito, tahimik, parang ang dala niyang papel ay mas mabigat kaysa sa bigat ng bahay. Binuksan ni Clara ang envelope, doon nakasulat. Notice of Activation, Secondary Testament of the late David Santiago. Parang tumigil ang mundo. Binasa niya ang unang linya. Alinsunod sa kondisyon ng unang testamento, at sa paglabag ng primary beneficiary sa moral at fiduciary obligations,
ang pangalawang testamento ay otomatikong umiiral. Hindi siya makapaniwala. Ano to? Sigaw niya habang nanginginig ang kamay. Patuloy niyang binasa ang dokumento. Ang lahat ng ari-arian, shares, at pera ay ililipat sa alternate beneficiary, ang aking ama, si Ernesto Santiago, sa oras na mapatunayang pinairal ng aking asawa ang kasakiman at kawalan ng respeto. Nabitawan niya ang papel. Napaatras siya, tila tinamaan ng lintik. Hindi pwede to. Ako ang asawa niya. Ako ang... Ngunit wala na siyang masasabing laban. Nakasulat sa batas, malinaw, at may lagda mismo ni David. Kasabay ng pagbabasa niya, nakatanggap siya ng email mula sa bangko. All accounts have been legally transferred under the name of our Ernesto Santiago. Parang binuhusan ng yelo ang kaluluwa niya. Mabilis niyang kinuha ang telepono at tinawagan si Atty. De la Cruz halos umiiyak. Attorney! Hindi niyo pwedeng gawin to. Ako ang asawa niya. Tahimik ang abogado saglit sa kamarahang sumagot. Hindi ako ang gumawa niyan, Ilrea Santiago. Si David mismo. Alam niyang darating ang araw na ito. Napahawak si Clara sa dibdib, hinihingal habang tumutulo ang luha. Ngayon lang niya naramdaman ang tunay na bigat ng ginawa niya, ang pagtulak sa lalaking walang kasalanan, at ang pagwawalang bahala sa pamilya na minsang itinuring siyang anak. At sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan ng mansyon, naramdaman niya ang malamig na hangin, tila boses ni David, mahina pero malinaw. Pinili mo yan, Clara. Ang araw ng formal na pagbabasa ng second will ay dumating. Sa loob ng eleganteng opisina ni Atty. Ramon de la Cruz, mabigat ang hangin. Tahimik ang lahat, maliban sa mahinang tiktak ng relo sa dingding. Si Clara Santiago, nakaitim pero halatang hindi dahil sa pagluluksa, kundi sa takot at hiya, ay naupo sa dulo ng mahahabang mesa. Sa tapat niya, tahimik na umupo si Mang Ernesto, maayos ang suot, ngunit halatang hindi sanay sa mamahaling lugar na iyon. Ngunit sa mga mata niya, may kapayapaang hindi kayang bilhin ng pera. Salamat po sa pagdalo, panimula ni Atty. De la Cruz habang inilalabas ang makapal na folder. Ito ang pangalawang testamento ni David Santiago, isang dokumentong epektibo matapos ang paglabag ng pangunahing benepisyaryo sa kondisyon ng unang habilin. Nakatungo lang si Clara, nanginginig ang mga kamay. Habang binabasa ng abogado ang nilalaman, unti-unting natanggal ang huling piraso ng kanyang pag-asa. Ayon sa probisyon, ang lahat ng assets, shares, properties, at cash accounts ay opisyal na inilipat kay Ernesto Santiago bilang tanging tagapagmana. Sa ilalim ng parehong testamento, binibigyan siya ng karapatang ipasya kung may bahagi pa ring ipagkakaloob kay Clara Santiago kung at kailan niya mararapatin. Tumingin si Atty. De la Cruz kay Mang Ernesto. Tahimik lang ang matanda nakatingin kay Clara. Hindi galit, hindi rin masaya, parang isang ama lang na nasaktan pero pinili pa ring maging marangal. Mang Ernesto, sabi ng abogado, gusto niyong magsalita. Tumango siya. Clara, mahinahon niyang sabi, hindi ko kailanman hinangad ang pera ng anak ko. Pero ang ginawa mo, yung pagtulak sa akin palabas sa bahay na pinaghirapan namin, yon ang sumira sa'yo. Hindi kayang punan ng 55 milyon ang puso na walang awa. Tahimik si Clara, luhaan, halos hindi makatingin. Mang Ernesto, hindi ko alam, akala ko Akala mo pera ang sukatan ng pagmamahal, sagot niya, mabagal at mabigat ang bawat salita. Pero ngayon alam mo na, ang kayamanan, kapag galing sa kasakiman, mabilis din itong nawawala. Tahimik ang buong opisina. Tanging pag-iyak ni Clara ang maririnig. Sa puntong iyon, hindi kailangang sumigaw o magparusa si Mang Ernesto, sapagkat nakita na niyang bumalik ang hustisya sa paraan ng Diyos. Pagkatapos ng pagbubukas ng second will, tahimik na lumabas si Mang Ernesto ng opisina. Sa kanyang mga mata, walang yabang, walang galit, tanging katahimikan ng isang amang naghintay ng hustisya at ngayon ay tinugon ng langit. Habang naglalakad siya palabas, hinabol siya ni Atty. De la Cruz. Mang Ernesto, may isa pa pong bagay na iniwan si David para sa inyo, sabi nito, sabay abot ng maliit na kahon na kahoy. Sabi niya, buksan niyo lang ito kapag tapos na ang lahat. Tahimik niyang tinanggap iyon. Pagdating niya sa lumang inuupahang kwarto sa Pasay, marahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, may USB drive at isang sulat na may pamilyar na sulat kamay ni David. Binasa niya ito ng dahan-dahan, nanginginig ang mga daliri. Tay! Kung binabasa mo to, ibig sabihin naganap na ang lahat.
Alam kong masasaktan ka sa ginawa ko kay Clara, pero gusto kong matutunan niya ang leksyon na hindi ko na kayang ituro habang buhay pa ako. Hindi ko ginawang parusa ang testamento, kundi paraan para makita niyang ang tunay na halaga ng pamilya ay hindi nasusukat sa pera. Kapag bumalik siya sa inyo ng taos puso, sana bigyan mo siya ng pagkakataong makita ulit ang kabutihan. David. Habang binabasa ni Mang Ernesto ang sulat, tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa galak ng pagkapanalo, kundi dahil sa bigat ng pagmamahal ng anak niyang kahit sa kamatayan, iniisip pa rin ang pagpapatawad. Pinindot niya ang ESC drive sa lumang laptop. Lumabas ang video ni David, nakangiti, payapa, at puno ng pag-asa. Clara, sabi ng boses mula sa screen, kung napapanood mo to, sana alam mong hindi ko sinadya para sirain ka. Gusto ko lang makita kung kaya mong piliin ang puso kaysa sa pera. Dahil kapag natutunan mo iyon makikita mo ulit ang sarili mo bilang taong marunong magmahal. Sa sandaling iyon, napahawak si Mang Ernesto sa dibdib. Hindi siya makapaniwala kung gaano kalalim ang pagmamahal ng anak niya, hindi lang bilang anak, kundi bilang taong gustong itama ang mali sa paraan ng kabutihan. Lumipas ang 3 araw matapos ang pagbabasa ng second will. Si Clara Santiago, na dating makapangyarihan at magara, ngayon ay nakatira na lang sa maliit na kondo unit na pinaalisan din ng mga dating kaibigan. Wala ng bodyguard, wala ng katulong, wala na ring tumatawag ng maam. Isang gabi, habang nag-impake ng ilang gamit, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, bumungad si Atty. Ramon de la Cruz, may dala ring envelope at isang maliit na tablet. Elrea Santiago, mahinahon niyang sabi, may iniwan sa inyo si David. Hiningi niya sa akin na ipakita ko lang ito kapag dumating ang panahong nawalan na kayo ng lahat. Napahinto si Clara. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tahimik niyang tinanggap ang tablet at nang pindutin ni Atty. De la Cruz ang play button, bumungad ang mukha ni David, buhay, nakangiti, mapayapa. Clara, malambing niyang sabi sa video, kung pinapanood mo to, ibig sabihin nangyari na ang kinatatakutan ko. Alam kong galit ka at baka iniisip mong niloko kita, pero hindi iyon ang totoo. Gusto ko lang makita kung pipiliin mo pa rin ang puso sa gitna ng pera. Nanginginig si Clara habang pinapanood iyon. Naalala mo yung gabi bago ako na-accident, patuloy ni David sa video. Sabi ko sa'yo, kapag nawala ako, sana alagaan mo si tatay. Kasi iyon lang ang hiling ko, hindi kayamanan, kundi pagmamahal sa kanya bilang pamilya. Pero kung pinatalsik mo siya, Clara, alam kong hindi mo ako minahal ng totoo. Nagsimulang tumulo ang luha sa mukha ni Clara. David, mahina niyang bulong. Hindi ko alam, akala ko pinoprotektahan ko lang ang sarili ko Ngunit patuloy pa rin ang video. Hindi pa huli ang lahat, Clara. Kung marunong kang humingi ng tawad, may pag-asa pa. Si tatay, mabait yon. Alam kong kaya ka pa niyang patawarin. Pagkatapos ng mensahe, itim ang screen. Tahimik si Clara, hawak ang tablet, umiiyak ng walang tunog. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng bawat kasalanang ginawa niya, hindi dahil sa nawala ang pera, kundi dahil sa nawala ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Tahimik lang si Atty. De la Cruz, nakatingin sa kanya, bago marahang nagsalita. Baka oras na, Clara. Hindi para bawiin ang pera kundi para bawiin ang puso. At sa gabing iyon, unang beses na yumuko si Clara, hindi dahil natalo siya, kundi dahil nagising siya. Maagang-maaga ng araw na iyon, umalis si Clara Santiago sa maliit na kondo na tinitirhan niya. Bitbit ang lumang handbag at suot ang simpleng damit, halos hindi siya makilala kung ihahambing sa babaeng dati sanay sa marangyang buhay. Matapos ang ilang oras ng biyahe, huminto ang jeep sa harap ng isang lumang simbahan sa Pasay. Doon, nakita niya si Mang Ernesto, nakaupo sa lumang bench sa ilalim ng puno ng akasya, tahimik na nagdarasal habang hawak ang rosaryo. Mabagal ang bawat hakbang ni Clara palapit sa kanya. Nanginginig ang kamay, lumuluha ang mga mata. Mang Ernesto, mahina niyang tawag. Hindi siya agad nilingon ng matanda. Clara, malamig na sagot nito. Anong ginagawa mo rito? Lumuhod si Clara sa harap niya, hindi alintana ang mga taong dumadaan. Tay, patawarin niyo po ako, umiiyak niyang sabi. Nabulag ako sa pera, sa galit, sa takot. Hindi ko nakita kung gaano kabuti kayo. Hindi ko sinadyan. Tahimik lang si Mang Ernesto, pero sa likod ng kanyang mga mata, halata ang sugat ng nakaraan. Hindi mo sinadya, mahinahon niyang tanong. Pinatalsik mo ako sa bahay na tinulungan kong itayo.
Tinawag mong kalat ang mga alaala ng anak ko. At mayon sasabihin mong hindi mo sinadya. Hindi makasagot si Clara. Humahagulhol siya, nanginginig, halos hindi makatingin. Tama kayo, mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung paano bumawi. Pero kung may paraan pa kahit pagsilbihan ko kayo, kahit araw-araw akong magluto, maglinis, gagawin ko, Tay. Kahit ano, basta mapatawad niyo lang ako. Napatingin si Mang Ernesto sa langit, marahan niyang pinunasan ang kanyang mga mata. Clara, wika niya, ang pagpapatawad, hindi binibili ng luha o pagsisilbi. Pero kung talagang gusto mong bumawi, hindi sa akin ka magsimula. Sa sarili mo. Matuto kang tanggapin na hindi mo kailangang maging mayaman para maging mabuting tao. Tumango si Clara, umiiyak, ngunit may halong ginhawa sa puso. Salamat po kahit hindi niyo pa ako napapatawad, salamat at nakinig kayo. Habang papalayo siya, tinignan siya ni Mang Ernesto ng marahan, at sa kabila ng sakit, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Hindi pa niya kayang magpatawad ng buo, pero sa puso niya, alam niyang iyon na ang unang hakbang sa paggaling. Makalipas ang ilang linggo mula nang lumuhod siya sa harap ni Mang Ernesto, hindi na muling bumalik si Clara Santiago sa dating kondo. Sa halip, lumipat siya sa isang maliit na inuupahang kwarto sa Tondo, kung saan mas mura ang renta at mas marami ang tunog ng buhay kaysa sa katahimikan ng kalungkutan. Tuwing umaga, pumupunta siya sa karinderyang pag-aari ng mag-asawang matanda sa kanto, tumutulong maghugas ng pinggan kapalit ng libreng pagkain. Sa una, nahihirapan siya, hindi sanay ang kamay na dati may mamahaling singsing sa paghawak ng plato't sabon. Pero sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang naramdaman ang kakaibang kapayapaan. Isang araw, habang nag-aabot siya ng pagkain sa isang batang pulubi, napangiti ito at nagsabing, "Salamat po, ate. Ang bait niyo." Hindi niya alam kung bakit, pero napaiyak siya. Matagal na panahon na mula nang may nagsabing mabait siya, at ngayon, galing pa sa isang batang walang-wala. "Walang anuman, iho," mahina niyang tugon, sabay haplos sa buhok ng bata. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula siyang magboluntaryo sa simbahan sa Pasay. Tinutulungan niyang maglinis ng bakuran, mag-ayos ng mga bangko, at magturo ng simpleng pagbabasa sa mga batang lansangan. Hindi niya inamin kung sino siya noon, ayaw niyang kilalanin bilang dating mayaman, gusto lang niyang maging isang taong totoo. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa maliit na altar, lumapit ang isang madre. "Anak, may kakaiba sa'yo," sabi nito. "Parang may bigat kang dala, pero nakangiti ka pa rin." Ngumiti si Clara, bahagyang tumulo ang luha. "Sister, siguro kasi dati, ang bigat na dala ko ay puro pera. Ngayon, kahit wala na ako noon, ang gaan na ng loob ko." Sa sandaling iyon, naramdaman niyang parang nabawasan ang kadiliman sa kanyang puso. Hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay, pero unti-unti na niyang nakikita ang liwanag. At sa bawat batang natutulungan, bawat pinggang nahuhugasan, at bawat ngiting na ibabalik, naramdaman niya ang pinakamahalagang bagay na matagal niyang hindi nakita, ang halaga ng kababaang loob. Isang hapon, habang naglalakad si Mang Ernesto pauwi mula sa simbahan, may lumapit sa kanya, isang batang lalaki, marumi ang damit pero nakangiti. "Tay, sabi ni Ate Clara ipasa ko raw po to sa inyo." Inabot ng bata ang isang maliit na sobre. Nakasulat sa harap para kay Tatay Ernesto. Binuksan niya yon. Sa loob, may isang simpleng sulat na nakasulat sa maayos na Tagalog. "Tay, hindi ko alam kung karapat-dapat pa akong tawaging pamilya, pero gusto kong ipaalam sa inyo na sinisimulan ko ng ayusin ang buhay ko. Hindi ko na hinahabol ang pera, Tay. Ang gusto ko lang, kahit paano, makita niyo na kaya ko ng maging mabuting tao, kahit hindi na niyo ako patawarin. Clara." Kasama sa sobre ang ilang larawan, si Clara, nakasuot ng simpleng shirt, nagtuturo sa mga batang kalye, at naglilinis sa simbahan. Tahimik si Mang Ernesto habang pinagmamasdan yon. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng minsan ay puno ng yabang at luho, ngayon ay nakangiti sa gitna ng alikabok, walang make-up, ngunit mas maganda kaysa dati, sapagkat totoo na ang ngiti niya. Habang naglalakad siya pauwi, ramdam niyang may unti-unting lumalambot sa dibdib niya. Pagdating sa bahay, inilagay niya ang mga larawan sa mesa, katabi ng lumang litrato ni David. "Anak," mahina niyang bulong, "siguro ito na yung sinasabi mong pag-asa." Kinabukasan, nagpasya siyang pumunta sa simbahan sa Tondo, ang parehong lugar kung saan nagboboluntaryo si Clara. Tahimik siyang umupo sa huling bangko at pinanood siya mula sa malayo. Nakikita niya kung paano ito nakikipaglaro sa mga bata,
kung paano ito ngumiti ng walang pag-aalinlangan, kung paano ito yumuko habang naglilinis ng sahig. Sa unang pagkakataon, hindi na galit ang naramdaman niya, kundi awa at pag-unawa. Siguro nga, bulong niya, kapag ang isang tao ay natutong magpakumbaba, doon mo makikita kung may natitira pa siyang kabutihan. Nang matapos ang misa, tumingin si Clara sa kanyang direksyon, at sa maikling sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, walang salitang binigkas, ngunit malinaw ang mensahe. Salamat sa isa pang pagkakataon. Matapos ang misa, nanatili si Clara sa simbahan upang ayusin ang mga kandila. Tahimik siyang nagwalis sa gilid ng altar, hindi niya napansin na nakatayo si Mang Ernesto sa may pintuan. Ang liwanag ng hapon ay dumudulas sa mga bintanang salamin, at sa liwanag na iyon, tila nabura ang lahat ng dating galit at sakit sa pagitan nila. Dahan-dahan siyang lumapit. Clara, mahina ngunit malinaw ang boses ni Mang Ernesto. Napalingon siya, halos mabitawan ang hawak na walis. Tay, mahina niyang sabi, nanginginig ang labi. Mabilis siyang lumapit, sabay luhod. Tay, salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Hindi ko po inasahan na makikita niyo ako dito. Tinitigan siya ng matanda, tahimik, may halong lungkot at pagmamalaki. Nakita ko kung paano ka nagbago, wika ni Mang Ernesto. Hindi na yung babaeng pinatalsik ako sa bahay, kundi yung babaeng natutong yumuko at magpakumbaba. Umiiyak si Clara, hawak ang mga kamay niya. Tay, wala akong karapatang patawarin niyo, pero kung kaya niyo lang, kahit kaunting bahagi lang, tatanggapin ko ng buong puso. Huminga ng malalim si Mang Ernesto. Tumingin siya sa krus sa altar, parang humihingi ng gabay sa Diyos. Pagkatapos, marahan niyang hinawakan ang ulo ni Clara. Anak, sabi niya, ang kapatawaran, hindi ko kayang ibigay kung sarili ko lang ang pagbabasehan. Pero anak ko si David, at alam kong ito ang gusto niya, ang makita tayong pareho na may kapayapaan. Kaya, Clara, pinapatawad na kita. Nang marinig iyon, tuluyang bumuhos ang luha ni Clara. Humawak siya sa kamay ng matanda, halos hindi makapaniwala. Salamat po, tay, salamat sa pagkakataon. Hindi ko na po ito sasayangin. Ngumiti si Mang Ernesto, unang beses na may init sa kanyang mga mata mula nang pumanaw si David. Yan ang gusto kong marinig, sabi niya. Bumawi ka hindi sa akin, kundi sa mga taong kailangan mong tulungan. Yan ang tunay na pamana ng anak ko. Sa sandaling iyon, tila nabura ang lahat ng galit, sakit at kasakiman. Ang simbahan ay napuno ng katahimikan, hindi ng hiwalayan, kundi ng pagpapatawad na totoo. Lumipas ang ilang buwan mula nang magharap sina Clara at Mang Ernesto sa simbahan. Ngayon, tuwing linggo, magkasama na silang dumadalo sa misa. Wala nang bakas ng galit o tensyon, tanging katahimikan at paggalang na lang ang namamagitan sa kanila. Hindi na nila kailangang pag-usapan pa ang nakaraan, sapat na ang presensya ng isa't isa bilang patunay na napagtagumpayan nila ito. Si Clara, na dati ay hindi marunong magluto, ngayon ay isa sa mga pangunahing volunteer cook sa feeding program ng parokya. Tuwing alas 6 ng umaga, maaga siyang gising, nakasuot ng simpleng apron, at may ngiti sa labi habang nagluluto ng lugaw para sa mga bata. Kapag dumating si Mang Ernesto, lagi niyang dala ang mga prutas o tinapay na ipamimigay. Yan na po yung paborito ng mga bata, tay, sabi ni Clara, habang inilalagay sa mesa ang mainit na sabaw. Aba, mas magaling ka na sa akin ngayon, biro ng matanda, sabay tawa. Ngayon, madalas na silang magkwentuhan tungkol kay David, hindi na may lungkot, kundi may saya. Kung andito lang siya, sabi ni Clara minsan, siguro tatawa yon. Hindi niya akalaing makakaya kong maghugas ng pinggan sa simbahan. Ngumiti si Mang Ernesto. Ang gusto lang ng anak ko, makita kang marunong magmahal, hindi lang magmay-ari. Habang pinagmamasdan nila ang mga batang kumakain, tila ba naroon si David, nakatingin mula sa langit, nakangiti. Ang kanyang testamento ay hindi pala tungkol sa pera, kundi sa pagpapatawad, kababaang loob at pag-ibig. Sa mga susunod na linggo, nagpasya si Mang Ernesto na ibalik sa simbahan ang bahagi ng mana ni David. Ito ang gusto ng anak ko, sabi niya. Ang yaman ay hindi para itago, kundi para ipamahagi. At sa tulong ni Clara, nagpatayo sila ng maliit na community learning center para sa mga batang lansangan, pinangalanan nilang David's Light. Doon nila napagtanto na kahit nawala si David, naiwan naman niya ang liwanag na magpapatuloy sa puso nila. Sa wakas, parehong natutunan ni Clara at Mang Ernesto ang tunay na kahulugan ng pamana. Hindi ang kayamanan sa bulsa, kundi ang kabutihan sa puso. Lumipas ang 3 taon. Ang dating mansion sa Forbes Park ay ibinenta na,
at ang malaking bahagi ng kita nito ay napunta sa David's Light Foundation, isang maliit, ngunit masiglang sentro na tumutulong sa mga batang lansangan at kababaihang nawalan ng tahanan. Araw-araw, maririnig ang tawanan ng mga bata, amoy ng lutong tinapay, at mga awit ng pag-asa. Sa gitna ng silid, si Clara Santiago, suot ang simpleng puting blouse at apron, ay nagtuturo sa mga bata kung paano bumasa at sumulat. Hindi na siya ang babaeng may alahas at mamahaling sapatos, siya na ngayon ang babaeng marunong ngumiti ng totoo. Kapag tinatanong siya ng mga tao kung bakit siya tumutulong, sagot niya ay simple lang. Kasi minsan, may taong nagmahal sa akin kahit hindi ko deserve. Kaya ngayon, gusto kong ipasa yon. Paminsan-minsan, dumadalaw si Mang Ernesto, bitbit ang mga prutas o libro para sa mga bata. Ngayon, tinatawag na siya ng lahat na Tatay A.E. Tahimik siyang nakaupo sa sulok, pinagmamasdan si Clara habang nagtuturo at minsan ay napapailing sa galing nito. Kung nakikita ka ni David ngayon, sabi niya minsan, siguradong proud yon. Hindi dahil bumalik ka sa dati, kundi dahil pinili mong magbago. Ngumiti si Clara, bahagyang napaluha. Tay, kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon, bulag pa rin ako sa totoong halaga ng buhay. Tumango si Mang Ernesto. Anak, lahat tayo nagkakamali. Pero yung kakayahan nating tumayo muli, yan ang tunay na yaman. Sa labas ng foundation, nakapaskil ang isang simpleng tarpaulin. David's Light, maliit na simula, malaking pagbabago. At sa ilalim nyon, nakalagay ang paboritong linya ni David. Ang tunay na pamana ay hindi pera, kundi ang kabutihang maiiwan mo sa puso ng iba. Habang lumulubog ang araw sa likod ng gusali, sabay na nagdasal sina Clara at Mang Ernesto, magkatabi, tahimik, magaan ang loob. Wala nang galit, wala nang hinanakit, tanging kapayapaan at pagmamahal. At sa huling sandaling iyon, habang lumilipad ang mga batang may hawak na saranggola, parang narinig nila sa hangin ang boses ni David. Ngayon, pareho na kayong malaya. Ang pera ay madaling mawala, pero ang kabutihan, kapag itinanim mo sa puso ng iba, ay mananatili magpakailanman.